Mayroon po ba kayong buhay na pananampalataya? Do you have a living faith? Pero para maging kumpleto ang sagot po ninyo, linawin muna natin kung anong ibig sabihin ng buhay na pananampalataya. Pag sinabing buhay na pananampalataya o living faith, madalas, syempre ang una nating naiisip ay ang batayan ay James 2:26. Pananampalatayang buhay kapag ito'y naipapakita sa ating buhay. Kasi ang sasabihin ni Santiago, patay ang pananampalataya na walang gawa. Kaya kahit nasabihin natin tayo may pananampalataya, hindi naman tayo namumuhay sa kabutihan, naninindigan sa katotohanan, nagpapatawad, humihingi ng tawad, nagbibigay, nagpapakumbaba, patay rin ang ating pananampalataya. Sa mata ng Diyos na nakakakilala sa ating lahat at nakakakita ng laman ng ating puso, nakakasuri ng ating kaluluwa, pupwedeng tayo ay buhay physically, pero patay na tayo, walking dead na tayo spiritually. Kaya yun ang unang kahulugan ng living faith. Ang buhay na pananampalataya ay yung pananampalatayang na itatranslate na ikikita sa gawa. Nevertheless, may isa pang meaning ng living faith na po pwedeng na-overlook natin. At ito yung pananampalatayang nag-grow o nagbabago. Di po ba ang isang pangunahing tanda ng buhay ay growth at pagbabago? Ang isang bagay o isang taong buhay ay nag-grow, umuunlad, nagbabago. Kaya nga, para sa palsong katwiran ng ibang tao, directly man o hindi naman directly sinasabi ng mga ito, ganito na ako, tanggapin nyo na lang ako, hindi na ako magbabago. Pag ganyan ay mauna ka na sa sementeryo. Kasi nandoon yung mga hindi na nag-grow at nagbabago sapagkat tegi na, patay na ang mga ito. Pero habang tayo nabubuhay, dapat tayong nag-grow at nagbabago. Ganun din para sa pananampalataya natin bilang mga Kristiyano. Dapat ito'y nag-grow at nagbabago. Tanong, ang pananampalataya mo ba ay nag-grow at nagbabago? Nadadagdagan ba ang kaalaman mo? Lumalalim ba ang relasyon mo kay Kristo? Narinig po natin sa ating mabuting balita ang halimbawa ng isang taong may living faith o buhay na pananampalataya sa katauhan ni Nathaniel, who by the way ay si Saint Bartholomew din. Siya din si San Bartolome. Father, ang layo naman yata, Nathaniel at Bartolome. Kasi po ang ibig sabihin pala ng Bartolome ay anak ni Tolome. So, si Nathaniel at si Bartolome ay iisa raw, sangayon sa mga dalubhasa sa Biblia, na po pwede nating pagsamahin sa diwa ng si Nathaniel ay anak ni Bartolome. Anyway, ito si Nathaniel ay halimbawa para sa atin ng buhay na pananampalataya o living faith. Bakit? Ang unang-unang batayan dyan ay yung sinabi tungkol sa kanya ni Jesus. Ang sabi ni Jesus tungkol sa kanya, nakikita kita sa ilalim ng puno ng igos. Ang ilalim ng puno ng igos pala, mga kapatid, ay paboritong tambayan ng mga nagpapasa at nag-aaral ng Biblia o banal na kasulatan nung kanilang kapanahunan. So yun ang unang tanda na buhay ang pananampalataya ni Nathaniel o Bartolome. Nagninilay siya ng banal na kasulatan ng salita ng Diyos. Ito yung dahilan kung bakit ang sabi niya rin kay Felipe, mayroon bang magaling o mabuting o pwedeng manggaling sa Nazaret sapagkat sa frequent niyang pagdarasal, pagbabasa at pagninilay ng salita ng Diyos, marahil hindi niya nakita na ang Mesiyas ay sasabihin manggagaling sa Nazaret. Kaya ganun ang naging tanong niya. Hindi dahil gusto niyang si Jesus ay laitin lang niya. Nevertheless, pansinin po ninyo yung naging reaksyon niya nang tawagin siya at ayain siya ni Felipe. Come and see. Come and see Jesus. Hindi siya nagpatumpik-tumpik. Sumama siya kay Felipe. Which means, yung nalalaman niya tungkol sa Mesiyas ay gusto pa niyang madagdagan. Gusto niyang baguhin kung kinakailangan baguhin. Gusto niyang itama kung kinakailangan itama. Kaya, sumama siya kay Felipe. Hindi siya katulad ng iba. Eto na lang ako. Ito na lang ang nalalaman ko. Anong pakialam ko sa inyo? Basta ito ang alam ko. Tanggapin niyo ako. Igalang niyo ang opinyon ko. Hindi ganon si Nathaniel. Hindi ganon si Bartolome. Ibig sabihin, buhay ang kanyang pananampalataya. Nagbabago, umuunlad.
Alam po ninyo, ako, aminin ko sa inyo, may mga pagkakataon na nandun yung temptation na mag-ulit na lang ng humilya kapag linggo. Kasi po, 3 cycles lang naman yan. Cycle A, Cycle B, Cycle C. So kada 3 taon, nauulit yung ebanghelyo. Kaya po pwede mong ulitin yung humilya mo eh. Lalo pat Maikli naman ang memorya ninyo. Eh yung siyan mo kung anong nakaraang linggo, pupusta ako, nakakalimutan yun eh. Yung pang 3 years ago. may temptation talagang ganon. Lalo pat ang daming ginagawa. Katulad po ngayon, galing tayo ng Baguio, pumunta pa ng Vizcaya dahil namatay ang lola ko. Ang daming mga ginagawa. Bukas may mga meetings, bukas may mga schedule. Pero sa awa at tulong ng Diyos, talagang pinagtsatsagaan po natin to come up para na sa isang bagong humilya, lalo na ito sasapit ng linggo. And true enough, alam po ninyo, kapag binabalikan ko yung mga sermon ko, 3 years ago, 6 years ago, I can safely say, mas malalim, mas may tama, mas may dating, mas kagat sa karanasan yung mga sermon ko nowadays. Kapag binabalikan ko nga po yung mga sermon ko 6 years ago, totoo, nahihiya ako. Ako mismo. Naisip ko, itong sinermon ko, nagpatawa lang ako dito Nagkwento lang ako ng walang kwenta, ng walang koneksyon sa mabuting balita. Totoo. Totoo. So, ibig sabihin, lumalalim ang pagninilay ko. And personally, I can safely say, humbly even say, better person ako ngayon kesa noong mga unang panahon. Mas focus ako at mas nagagamit ko bilang weapon ang salita ng Diyos. O di ba't yun ang ginamit ng ating Panginoon? Nasusulat. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Nasusulat. Huwag mo subukin ang Panginoon mong Diyos. Kaya iba kapag ang salita ng Diyos ay napag-aalaran, napagninilay, na-imbibe mo. Lalo pat kung sinasabuhay natin ito. Kasi kapag sinabuhay mo ang salita ng Diyos, naaangkin mo. Hindi mo man makabisado ang kapitulo, bersikulo. Pag nasa puso mo sapagkat yung salita ng Diyos na magpatawad ka, ginawa mo, maangkin mo yon. Lalo pat makukumbinsi ka sa kapangyarihan nun. Kasi ang sinasabi ng salita ng Diyos, kapag ikaw'y nagpapatawad, mas ikaw ay nagiging tunay na anak ng Diyos. Kapag nagpatawad ka talaga ng isang taong napakahirap patawarin, dun mo mas nararamdamang anak ka ng Diyos, na mas inaangking ka ng Diyos bilang anak niya at kawangis niya. Kaya sa susunod na may kinakailangan kang patawarin, mas convinced ka na, patatawarin ko ito. Sapagkat napatunayan mo na minsan sa buhay mo na tama yung sinabi ng salita ng Diyos. Kapag nagpatawad ka, mas ikay nagiging tunay na anak niya. So, mas lumalalim tayo kapag patuloy tayo nagninilay at nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Mas mahihirapan sa atin ang Diablo. Isipin, sasabihin ng Diablo, Dami nang nalalaman ito kasi hindi kanya na basta-basta maloloko. Kaya, palalimin po natin ating pananampalataya sa tulong at awa ng Diyos. Kasi, ibibigay naman niya kung hihingi natin kung pagsisikapan natin. At alam niya na hindi naman din siya mapapahiya sa ibibigay niya sa atin. Kaya nga pansinin po ninyo, ang sabi ni Felipe kay Nathaniel, come and see. Kailan natin sinasabi yon? Come and taste it. Come and see the lugar. Come and watch the movie. Sasabihin mo ba yun sa kaibigan mo? Tingnan mo, panoorin mo, tikman mo. Kung hindi ka sigurado, pinagyayabang mo, kaya mo sinasabing, come and see. Ganon ang salita ng Diyos. Ganon ang pamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Come and experience it. Try it! Sapagkat alam ng Diyos, hindi tayo mapapahiya o hindi siya mapapahiya sa atin. Ano pang dagdag niya dito? Mas makakakita pa tayo ng mga bagay na higit pa dito kapag pinalalalim natin ang pananampalataya natin. Kasi ang pagkapalalim ng pananampalataya ay pananampalatayang buhay, umiiral, nagbabago, umuunlad. O di ba't gano'n naman kapag buhay? Kapag buhay tayo, marami pang magagandang mangyayari at magaganap. Ganun din ang pananampalataya. Mas marami pa tayong mararanasang mabubuti at dakilang bagay kapag pinalalalim natin ang ating pananampalataya. Whereas kapag patay na ang tao, wala na siyang mararanasang maganda sa buhay na ito. Ganon din ang pananampalataya ng tao. Kapag ito'y patay na, stagnant na, nakaw,
Darating ang pagkakataon kapag patay na ang pananampalataya mo. Kapag nagsasermo ng pare, sabihin mo, ay, alam ko na yan. Oo nga, alam mo. So ang sasabihin mo, ay, dapat bago naman. Hanggang sa mahirati ka ng ganon, niloloko na ka na ng Diablo kasi ang salita ng Diyos ay nagiging para sa iyo na lamang ay for information and not anymore for transformation. Ganon ang patay na pananampalataya sa Panginoon. Hence, palalimin po natin ang ating pananampalataya. Panatili ating buhay sa pamamagitan ng pagdarasal, pagsisimba, at least tuwing linggo, pagninilay ng salita niya at pagsasabuhay nito. Yes, kahit ayaw natin. Kasi that's the nourishment of our faith. At tulad ng sabi ko kay Alan na may sakit, Kuya, kainin mo, inumin mo yung mga pinatetake sa'yo sapagkat yan ang makapagpapalakas sa'yo. Naintindihan ko siya. Dahil kung minsan, yung mga herbs, yung mga binibigay sa kanyang pagkain ay maaaring mapakla, mapait. But Kuya Alan, you have to take it. Kasi that's your nourishment. Same thing with pagdarasal, pagsisimba, pagninilay ng salita ng Diyos at pagsasabuhay nito. Kahit ayaw natin, pilitin natin ang ating sarili. Gawin natin. Sapagkat yun ang magiging nourishment ng faith natin. That is why, mali yung sinasabi ng iba, humihina na o nawawala na ako ng pananampalataya kaya hindi na ako nagdarasal, nagsisimba at nagninilay sa salita ng Diyos. Mali. Palagay ko, it's the other way around. Hindi ka na nagdarasal, nagsisimba, nagninilay ng salita ng Diyos at nagsasabuhay nito. Kaya humihina at nawawala na ang iyong pananampalataya. Kasi inaalis mo yung nourishment ng pananampalataya mo. Yung pananampalataya naman natin, laging nandyan yan eh. Kasi biyaya ng Diyos yan eh. Katulad ng kaluluwa natin, na nandyan kahit tayo hindi gumagawa ng mabuti. Pero it's another story kapag hindi natin ito nino-nourish kasi namamatay na tayo spiritually. Tingnan po ninyo yung pananampalataya ng babaeng Cananea sa Ebanghelyo nung nakaraang linggo. Isipin po ninyo, paano sumampalataya kay Kristo yun? Cananea yun. Hindi naman yun Hudyo. You see? Kaya ang pananampalataya, laging nandyan. Biyaya ng pong may kapal. But it is our responsibility to take good care of that faith, to nourish that faith. At yun ang ginawa ng babaeng Cananea. Akalain po ninyo, 3 beses ang tinanggihan ni Kristo. Una, there was silence. Hindi siya kinikibo. Pangalawa, there was an apparent exclusion. Sa mga tupang naliligaw ng bayang Israel lamang ako sinugo. Pangatlo, there was this seeming humiliation. Hindi dapat binibigay ang pagkain ng mga bata para sa mga tuta. But then, ang sabi natin nung nakaraang linggo, she pushed on. She pressed on, praying until something happens. So, ninorish niya talaga through prayer and persistence, perseverance, and believing in God's word, in God's goodness, in God's love and mercy, ang kanyang pananampalataya. Kaya, she experienced wonderful things. Hindi lamang gumaling ang anak niyang sinasamo niya kay Kristo, kundi pati na siya niligtas ni Kristo. Tama nga yung sinasabi natin kapag tayo umaawit, kapag tayo lumalapit kay Jesus, and that is kapag we are seeking Him is all our hearts. As sabi sa Jeremiah 29:13, we will find Him. Mararamdaman natin siya. Mararanasan natin siya. Katulad ng sinasabi sa ating awitin, mayroong magandang mangyayari sa atin kapag lumalapit tayo sa Panginoon natin. Kaya, mga kapatid, sana panatilihin nating buhay ang ating pananampalataya. Huwag lang tayong gawa ng gawa nang hindi tayo nagdarasal, nagsisimba, nagninilay at nagsasabuhay ng Kanyang salita. Kasi mapapagod tayo, manghihinawa tayo eh. Patatagin natin, palalimin natin, gawin nating mas buhay ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagdarasal, pagsisimba, at pagninilay ng salita niya. Amen. Kung merong isang bagay na hindi natin dapat sinasabi, ano po? Yun yung sasabihin mo na mahirap ka. Amen? Pero minsan, aminin nyo man po, nasasabi natin yan. Di po ba? Na mahirap ako. Na mahirap lang kami.
At sana iwasan nyo din po na sabihin ito na kawawa ka. Kasi pag sinasabi mong kawawa ka, lalo kang magiging kawawa. Amen? Pag sinasabi mo na mahirap lang kayo, na mahirap ka, hindi aangat at bubuti ang kalagayan mo. Lalong magiging mahirap ang sitwasyon mo. At dapat iwasan natin sabihin ito. Bakit? Kasi pag sinasabi mong mahirap ka, kawawa ka, hindi mo nakikita ang pagpapala na binibigay ng Diyos sa iyo. Ibig sabihin, wala kang pananampalataya at hindi mo nakikilala ang kabutihan ng Diyos sa iyong buhay. Ano ang nakasulat po, makikita nyo? In the Gospel of John, chapter 1, verse 6, it says that from God's abundance, we have all received one grace, one blessing after another. May pinagkakaloob ang Diyos sa atin. Hindi lang minsan, pero palagi. Hindi lang isa, pero tuloy-tuloy ang pagpapala, ang kanyang grasya na binibigay sa atin. At ano pa ang sabi ng ating Panginoon? That the kingdom of God is in us. Kaya nga ang pinapaalala niya dito din sa kwento, sa talimhaga na nakatago na kayamanan. Nasa atin na ang kaharian ng Diyos, ang kayamanan ng Diyos ay tinanggap na natin. Ito ay nakabaon lang, ito ay nakatago lang at kailangan lang nating hanapin, kailangan lang nating matuklasan. So the good news is, my dear friends, we are actually blessed by God's riches. We have already received abundant wealth from His love. At ito po yung gusto kong tandaan niyo, na meron na tayong tatlong kayamanan na tinanggap sa Diyos. Sa buhay na ito, kailangan mo lang makilala itong tatlong kayamanan na nasa iyo na. And what are these three hidden treasures that you may not be aware of? Remember this. First is yourself. Second is your time. Third is your faith. Yan yung tatlong kayamanan na nakatago sa atin. Sana makita mo. Una, ang iyong sarili. Tandaan niyo po na ang iyong pagkatao ay hindi pwedeng gayahin ng iba. Minsan nakakalungkot na iinggit tayo sa ibang tao. We strive to become like other people. Pero tandaan niyo po ito, that everybody has been taken already. But your true self, your unique self, cannot be imitated. Huwag mong sisikapin na gayahin ang ibang tao. Sikapin mo na maging tunay, maging totoo kung sino ka ba talaga. Tandaan po natin, ang imitation, peke. Pag sinabi mong imitation, ginaya, di ba walang halaga yan? Mababa ang halaga niyan. Ano yung mas mahal? Yung original. So, be an original you. Kung magiging totoo ka lang, makikita mo, napakahalaga niya. Huwag kang makikigaya sa iba. Dahil, pag kinukumpara mo ang iyong sarili din sa iba, tignan niyo po, malulungkot kayo. Remember that comparison is the thief of joy. Hindi niyo po ba napansin yon? Pag kinukumpara mo ang iyong sarili sa iba, hindi ka nagiging masaya. We only have one life. Isa lang po ang buhay natin. Make it count. Dapat ikumpara mo ang iyong sarili, hindi sa iba, o hindi sa iyong sarili, doon sa kung sino ka ba kahapon. Be a more better you. The better that you become, the more valuable you will be. And the best gift that we can give the world is our truest self, is our best self. Ang pinakamagandang regalo na pwede mo ding ibigay sa Diyos ay yung pinakatotoo mo, yung pinakamabuting ugali mo. Amen? Huwag niyo pong sasayangin yan. Yan yung unang kayamanan na nasa inyo na nakatago lang.
Pangalawa, your time. Isa pang kayamanan na binigay ng Diyos sa atin ay ang ating oras at panahon dito sa mundo. Ang lahat ng tao dito sa mundo, meron 24 hours in a day. Amen? At meron po tayong 1,440 minutes in a day. At lahat din po tayo, meron tayong 86,440 seconds in a day. Anong ibig sabihin? Tayong lahat, pantay-pantay pagdating sa oras at panahon. Ngayon ang tanong, ano ang gagawin mo dito sa oras na pinagkakaloob ng Diyos sa atin? Pagkabukas ng ating mga mata sa umaga, lahat tayo nandun tayo sa starting line. Pantay-pantay. Walang lamang sa atin, no? Hindi ibig sabihin pag ikaw ay mayaman, mas marami ka ng oras. Hindi ibig sabihin pag ikaw ay mahirap, mas konti yung iyong oras. Di po ba? Yan yung pinapasalamatan natin sa Diyos eh. Na basta't buhay ka, may oras ka, may panahon ka, equal po tayo dyan. Pero pag natapos ang araw, sa tingin niyo po, sino ang magiging pinakamayaman? Sino ang may advantage? Yung hindi niya sinayang yung kanyang oras at panahon. Di po ba? Nasa atin, nasa ating mga kamay, nasa inyo. Kung ano ang gagawin nyo dito sa oras na pinagkakaloob ng Diyos sa inyo. Pwede mong gamitin for the improvement of your skill o pwede mong sayangin sa pagbibisyo, sa iyong pagrereklamo, sa iyong masamang ugali, sa kasalanan. It's up to you. But the point is, this is another hidden treasure that is given to us that most of the time we do not appreciate. Amen? That we do not give importance to. Sayang po ang oras at panahon dahil ang oras na lumipas ay hindi mo na makukuha muli. Buti pa ang pera, naiipon natin eh. Pero ang oras, hindi mo pwedeng ipunin yan. Pwede mo lang gastusin ang oras. Pwede mo lang gamitin ang panahon. And we hope and pray that we use this time wisely. We hope and pray that we use our time for the good of our souls and for the betterment of our loved ones. Third and lastly, your faith. Ang iyong pananampalataya ay isang kayamanan din na hindi pwedeng kunin, nakawin ng iba. Nasa iyo kung pagdududahan mo ba ang Diyos. Nasa iyo kung sisirain mo ang iyong pananampalataya. But I tell you, one of the greatest treasure that we can receive, that we have, is our faith. Why? Because as it is written in the Bible, faith can move mountains. Amen? Ano ang makakapagpagalaw ng mga puno, ng mga bundok? Ang iyong pananampalataya. Pwede, kung marami kang pera, pero may hangganan yung pera mo. Kahit na meron kang kapangyarihan, marami kang mauutusan, yes, you can flatten a mountain. No? Pwede mong kalbuhin ang mga bundok. Pero may hangganan ang ating lakas at kapangyarihan. Kahit na marami kang kapangyarihan at pera, you cannot command sickness and illness to go away. Amen? Hindi dahil meron kang impluensya, kaya mong pagalingin ang iyong sarili. Hindi rin po ibig sabihin na meron kang kapangyarihan, meron kang pera, meron kang impluensya, na yan ang kasagutan sa iyong problema. Lalong-lalo na pag ang problema ay tungkol sa love life. Lalong-lalo na pag ang problema tungkol sa relasyon. You cannot command a person to love you. Di po ba? You cannot force somebody to change. Hindi. Pero ano ang nagiging daan sa pagbabago ng isang tao? Sa pagpapagaling ng sakit? Sa pagbabago ng kalagayan ng tao? Yung ating pananampalataya sa Diyos. Kasalukuyan po ang daming mga tao dito sa Pampanga ang nahihirapan. Dahil po dito sa delubyo, baha po lahat ng mga bahay dito. Sometimes as deep hanggang po dito sa dibdib. Ganun po kataas ang tubig.
Meron nga pong isang pamilya, nakatira po sila dun sa jeep. Ayaw nilang iwan yung kanilang bahay. Bakit? Naiintindihan po natin kasi baka pasukan sila, nakawin yung kanilang mga gamit. Nakakaawa. Makikita niyo yung mga tao, gumagamit po ng mga salbabida para lang makabili ng pagkain, para makakuha ng inumin. Pero, nung ini-interview yung mga tao, wala po kayong makikitang umiiyak, nakangiti pa, masaya. Bakit? Makikita daw po sa TV ang saya-saya nila. Kahit na alam mo, napakahirap ng kanilang kalagayan. Bakit kaya pang ngumiti? Kasi merong pananampalataya sa Diyos na bukas magiging okay din at ayos ang lahat. Kaya pag wala kang pananampalataya, hindi ka makakaraos sa iyong problema. Pag wala kang pananampalataya, malungkot ka, depressed ka. Tandaan niyo po, with faith, you will have hope. And with hope, you will have life. Nag-uumpisa ang pag-asa sa pananampalataya sa Diyos. Isa po yung kayamanan na kailangan din nating pasalamatan sa Diyos. Sino bang nagsabi na mahirap tayo? Sino bang nagsabi na kawawa ka? Wala. Ikaw lang sa iyong pag-iisip, sa iyong paniniwala. Tigilan mo na sabihin at paniwalaan na mahirap ka, na kawawa ka. At mag-umpisa ngayon, ito ang iyong panghawakan. You are blessed. Pinagpala ka. Tinanim ng Diyos sa iyo ang kanyang kaharian. Pasalamatan mo ito, huwag mong sayangin ang kaharian ng Diyos. Người có nhớ tôi không hỡi người, đừng làm tôi sao xuyên đến đây. Nhớ thương người đã làm tôi buồn, phải làm sao để quên câu chuyện buồn này. Từng ngày trong mong thao thức về với bóng ai, khiến cho tôi mơ hoài từng ngày, tìm về nơi chốn đó với ai. Thấm thoát hỏi đưa cũng đã 7 năm rồi hỡi người. Em có nhớ những đêm anh chờ đợi em trước khiêng nhà anh đón đưa em, từng đêm thương nhớ người. Chờ đợi em trở về, anh ướt lệ đêm thao thức vì em. Ánh dương kia sẽ tắt nơi đây, biết đâu em sẽ về để thắp sáng nỗi buồn. Nơi cuối đường ta sẽ thấy được nhau em ơi. Từng ngày chờ mong bao đêm trong ngóng người. Người có nhớ tôi không hỡi người, đừng làm tôi sao xuyên đến đây. Nhớ thương người đã làm tôi buồn, phải làm sao để quên câu chuyện buồn này. Từng ngày trong mong thao thức về với bóng ai, khiến cho tôi mơ hoài từng ngày, tìm về nơi chốn. Hindi masama ang unahin ang sarili. Tandaan niyo po yun. Huwag kang magigilty kapag inuuna mo ang iyong sarili. There's nothing wrong when you take care of yourself. Why is that? Because remember, you cannot pour
from an empty pot. Ulitin ko po yun. You cannot pour from an empty pot. Kahit na paano mo kalugin ang kaldero, walang lalabas dyan kung hindi mo yan pinuno. Ibig sabihin, makakapagbigay ka lang kung pinuno mo ang iyong sarili. Makakapagmahal ka lang kung inuna mong minahal ang iyong sarili. If you want to give and give, no? So if you want to give and give also to yourself. Give first to yourself. Minsan, naawa po ako sa mga ibang OFW, sa mga kababayan po nating nagtatrabaho sa ibang bansa. Bakit? Kasi marami sa kanila, tinitiis, kumakain lang na skyflakes, ng sardinas, tinitiis, hindi masyadong maging magastos sa pagkain para mas madami yung perang mapadala dito sa bansa, dito sa Pilipinas. Hindi po ba? Habang sila nagugutom, yung pamilya nila, nagbo-buffet, nagsasamji, palagi milk tea, palagi kumakain sa labas. Naawa ako sa mga iba. Tinitiis yung cellphone nilang sira-sira. Habang dito naman sa Pilipinas, yung pamilya nila naka-iPhone. Yung mga bata palagi ML, Mobile Legend. Nakakaawa, no? Na itong mga kababayan po natin, nag-overtime, kayod ng kayod. Nasaan yung pamilya nila dito sa Pilipinas? Nakukuha pang maglakwatsa. Nakukuha pang magbakasyon. No? Tinitiis na hindi bumili ng bagong damit. Habang yung mga pamilya nila gusto branded, original yung kanilang sapatos. Meron tayong mga ibang kababayan sa abroad. Tinitiis, makipagsiksikan, matulog, makisama sa mga rooms, sa mga kwarto. Ang dami-dami nila doon. Habang dito sa Pilipinas, ang luwang-luwang ng kwarto, naka-aircon pa. Alam niyo po, kung mahal mo ang pamilya mo, walang masama na unahin mong mahalin ang iyong sarili. Walang masama po doon. Dahil yan yung sinasabi ng ating ebanghelyo tungkol dito sa mga dalaga na matatalino at medyo may katangahan. Pasensya na po for the word. The wise, no? And the foolish. Dito sa mga marurunong at mga mangmang. Bakit hindi po sila marunong? Bakit mangmang itong mga dalaga? Kasi nagdala sila ng lampara, walang langis. Parang pumunta ka sa gera, meron kang baril, wala kang bala. Yung mga matatalino, pumunta doon sa handaan, alam nila, gagabihin, nagdala sila ng lampara, nagdala sila ng langis. Humihingi ngayon itong mga walang dala. Sabi nila, hindi namin kayo pwedeng bigyan. Kasi pag binigyan namin kayo, tayong lahat magiging kawawa. Tingnan niyo po yun. May katotohanan yung sinasabi niya. Tandaan mo, kung magbibigay ka ng magbibigay, baka kaubusan ka. Bandang huli, kayong lahat
kawawa. Di po ba? Dapat maging marunong ka ring magtira ng para sa iyo. Amen? Walang masama kung mag-iipon ka para sa iyo. Walang masama kung ikaw naman yung magbabakasyon, maglalakwat siya. Walang masama kung kakain ka din ng masarap. Walang masama kung bibili ka din na magandang at mamahalin na gamit para sa iyo. There's nothing wrong about that. Matuto po tayo na ingatan din natin ang ating sarili. Preserve your light. Kasi kapag napagod ka, kapag nagkasakit ka, kapag na-depress ka, kapag nalungkot ka, sino pang magbibigay sa iyong mga minamahal? Di ba inaasahan ka? Pero kung mamamatay ang iyong ilaw, paano ka pa makakapagbigay sa kanila? Remember that. Learn to take care of yourself before taking care of others. Learn to rest. Because even in the Bible, in Genesis, God rested on the seventh day. Kung ang Diyos nga marunong magpahinga, ikaw pa kaya? Diyos na yun, nagpapahinga. Ikaw, tao ka lang. At sana din po, isang paalaala para sa mga binibigyan, para sa mga sinusustentuhan, para sa mga tinutulungan sa inyo. Ito po sanang wag niyong kalimutan. Wag niyo naman po sanang masamain at iparamdam, konsensyahin itong mga nagbibigay sa inyo kapag sila ay hindi makapagbigay. Pag nakikita nyo na inuuna nila ang kanilang sarili. Do not make them feel guilty when they are prioritizing themselves sometimes. No? Kasi, tingnan niyo po dito sa kwento. Sinabihan ng mga marurunong na dalaga yung mga mangmang. Wala kaming maibibigay sa inyo. Bumili kayo doon, kayo mismo. May narinig po ba kayo dito sa mga mangmang na nagalit sila, dito sa mga matatalino? Hindi naman sila sinabihan na, ba't ganyan kayo? Makasarili kayo, napaka-selfish nyo. Para konting langis lang, hindi pa kayo magbibigay sa amin. We did not hear anything like that in the gospel. Kahit na mangmang sila, naiintindihan nila na hindi pwede. At sila mismo umalis. Sana intindihin po natin. Sana intindihin natin yung mga nagbibigay at tumutulong din sa atin. Na minsan, napapagod din yan. Minsan, nawawalan din sila ng gana. Minsan, nalulungkot din sila. Minsan, nauubusan din sila ng liwanag. Kaya, kung makikita mo na nag-i-enjoy siya, nagre-relax, inuuna yung kanyang sarili, sana maging masaya ka din para sa kanya. Dahil deserve din ng mga tumutulong at nagbibigay na maging masaya din sila. Oo, tulong-tulong sa pamilya, hindi po ba? Pero paano tutulong ang isa kung pinipiga mo na? Paano tutulong yung isa kung inuubos mo na siya?
Remember, you cannot love God and others if you do not start with loving yourself. Kapag mahal mo ang iyong sarili, kapag nag-iipon ka ng lakas ulit, para saan ito? Hindi lang para sa iyo. Ginagawa mo ito dahil gusto mong ipagpatuloy ang pagmamahal mo, ang paglilingkod mo sa Diyos at sa iyong mga minamahal. Kaya, tandaan po natin, huwag kang magigilty kapag inuuna mo ang iyong sarili. At sana naman, huwag nating iparamdam na masama ang mga taong inuuna nila ang kanilang sarili. Kasi, nagpapahinga lang sila para mapagpatuloy nila ang kanilang pagmamahal sa Diyos at sa inyong mga minamahal nila. Amen.